Magandang gabi mga kababayan, lalo na mga kapwa Pilipino na nandoon sa mga ibang ibang dako sa labas ng bansa. Binabati ko kayo ng maligayang pag-aaral at pakikinig sa ating palatuntunan Charm. Dito sa Charm Channel, matatalakay ang mga iba't ibang paniniwala o relihiyon upang maikumpara natin at malaman natin kung alin sa mga maraming relihiyon ang nagsasabi ng totoo, ng katotohanan, sapagkat hindi natin maiwasan na mayroon talagang mga relihiyon na nangliligaw lang. Iyan nga ang warning ating Panginoon nang sinabi niya na sa mga huling araw darating ang mga bulaang mga ngaral o propeta na ang hangarin ay ililigaw ang marami. Kaya kailangan talagang pag-aralan, hindi basta tanggapin lang kung ano-ano ang itinuturo ng iba't ibang relihiyon, kasi mahalaga sa atin ang ating kaligtasan. Bago natin talakay ng episode ngayon na tungkol sa Say by Faith Only, ating sabihin ang ating battle cry na kailangan ang pagsisisi. Repent, for the kingdom of heaven is near. And repent, be baptized. Sa Acts 2:38 sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Sa Marcos 16:16, ganito naman ang mababasa, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dito sa nabasa natin, mayroon palang gagawin ang tao para maligtas. Bukod sa maniwala lang o sumasampalataya lang, dapat ay magsisisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo. Anong gamitin sa pagbautismo? Sa pangalan ni Kristo, upang mapatawad ang ating mga kasalanan at matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Itong kaloob ng Espiritu Santo ay mali ang intindi ng mga ngaral sa Say by Faith Only, kasi sinasabi nila na ang tao maniwala lang kay Kristo na Panginoon, wala na siyang ibang gagawin kahit hindi na siya magpabautismo, hindi na kailangan. Kasi sabi nila ang kaligtasan ay kaloob o gift na ng Diyos sa atin. Kung gift o kaloob, hindi na pwedeng bawiin kasi regalo. Ang example nila, kung tayo ay magregalo sa panahon ng Pasko, hindi natin bawiin ang ating regalo. Kaya ang Diyos, dahil iniregalo niya sa atin ang kaligtasan, hindi na daw pwede na ang tao ay ma-apostasy pa or mahulog pa sa grace. Kaya sinasabi nila, say by grace, sa pamamagitan ng grasya. Ang gagawin lang ng tao, basta maniwala lang kay Kristo at magtiwala sa Kanya, ligtas na siya. Wala na siyang ibang gagawin. Ito ba ay biblical? Kaya ito pag-aralan natin. Diri sa mga relihiyon nga akong isgutan, sama sa Episcopalians, Baptist, Methodist, Presbyterians, mga Evangelicals, Assemblies of God, kini sila mao ang mga denominasyon nga nagtudlo nga igo na lang mutuo ang tao kang Hesus nga manluluwas, anak sa Dios, ug mosalig
wala na siya ang buhaton, di na siya mabalaka kay luwas na siya. Ug kung luwas na, once saved, always saved. So ato karong tan-awon sa Biblia kung tinuod ba ning ilang ginapang tudlo. Unahon nato ang pagbasa sa kining giingong sa atong pangitaon diri sa James 2:20 nag-ingon din But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Ang paniwala o pagtuo nga walay buhat, patay. So ang tao pod ginagtuo pod nga igora siya mo tuo, musadig, kuan siya, matawag nga foolish siya. O ginatuntura niya iyang kaugalingon. Kay nagtuo siya nga iyang mapahimot ang Dios pinagi sa patay nga pagtuo. Kay ang pagtuo nga walay buhat, giisip nga patay. Sa James 2:24, padayon ito magbasa. You say then that a man is justified by works and not by faith only. So ang tao, pinaagi siya ang mga buhat, ma-justify siya. Ma-justify niya iyang pagtuo. Kinahanglan gyud ang mga buhat. Kay kung walay buhat, gitawag siya dead faith. Halimbawa, ang mga fallen angels, pati na si Satanas, nagtuo sad sila. Doon na sila faith only. Pero, di man sila maluwas. Kay, sigurado man gid silang itambog na dos kalinong kalayo. Kay, mga anghel na gid sila, nga nahimong suwail. Pero nituo sila, nangapangurog, manggani sila. Sa James 2:19, you believe there is one God. You do well. Even the devils believe and tremble. So, ang pangutana, ang mga yawa ba, maluwas ba sila? Makaadto ba sila sa langit? Dili, yun kay ang mga yawa, gipili man nila nga magrebuild sila, magsupak sila sa Diyos mo nang dili gid sila maluwas. Kaya doon naman sila gahom. Gitagaan sila free choice, pero gamahanan sila. Dili pareha sa tao nga luya ang tao, dali na siya tental, mao na nga bisan pa tuod makasala ta, pero dunay paglaom. Kung motuo ta kang Kristo, mosunod ta sa iyang mga ginasugo, sigurado nga maluwas ta. Mabasa sa Matthew 28:20, naging teaching them to observe all things that I have commanded you. Tanang butang nga kung ginasugo kaninyo, itudlo nila nga tumano nila sila tanan. Observe all things that I have commanded you. Mao nay giingon sa Dios sa Mateo 28:20. Dili na ita kapahibot sa Dios kung ang atong ginasulod, ang atong kaugalingong plano, ang atong kaugalingong gusto. Tinuod nga God is love. He loved us so much that He gave His only begotten Son to die for us. John 3:16. Nganong si Kristo namatay tungod sa ato? Because God is not only a loving God, but He is also just. Ang hustisya nagdemanda nga doon nagyoy silot para sa mga makasasala, mga dautan. Ginaingon sa Biblia nga ang Dios nag-isip-isipay kung unsa paagi nga mapapa ang mga sala sa tao. Kini pinaagi sa iyang plano nga musunod ta kang Kristo, kay si Kristo nag-ula sa iyang dugo. Kung di ta musunod, sa Thessalonians 1:8 nagaingon, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung doon na may gipangwali si Jesus, sa dihang niya pa siya sa kalibutan, kung sa diyang misaka na siya sa langit, gitugo niya iyang mga tinunan, ang mga gipanudlo niya, gipanudlo sab sa iyang mga disipulo. So, gaingon din nga, silutan niya kadtong dili mo sunod sa iyang gospel. Dili mo tuman. Kung dili mo tuman sa iyang gospel, sama ra nga wala sila makaila sa Dios.
Naingon ng Diyos sa Hebrews 10:30-31, "Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Makapiligruso kayo, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Nga naman, tungod kay ang Diyos gamahanan sa ngatanan, may gitagana na siyang dapit. Aron dito ang mga taong mga suwail, dili mosunod sa iyang ihagbong, iyang isalibay dito sa linaw nga kalayo nagadilaab sa asupre. Maway pagkapalong, pagantos ang mga tao dito, mga dotan, hangtod sa hangturan. Nagingon si Kristo, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Matthew 7:21. Dili dayta makaadto sa langit. Pinaagi lang sa pagtawag kang Hesus, pagampo, Lord, Lord. Di ta makaadto dito. Kadto rang nagatuman sa kabutong samahan. Those who have not done the will of the Father cannot go to heaven. Sa Hebrews 5:9 nag-ingon si Kristo, siya ang author sa eternal salvation to all who obey Him. Kadtong tanan nga mo sulod niya, mutuman niya, sigurado makabaton og eternal salvation. Pero kung di mo sunod, klaro kayo nga ihagbong siya, isalibay siya sa linong kalayo. Kung mao ang nagtudlo sa mga doktrina nga igo na lang mo to ang tao, musadig lang, wala na ibuhaton, kay lagi gift kano, biyaya, regalo, duwala sila, dili sila maluwas. Kung kadtong gani sila pod, nagtuo nga, tungod kay wala angay buhaton, basta lang mosalig, di na gayud magpabautismo. Pero unsa may giingon sa Biblia, sa Acts 2:22-19 o 16 nag-ingon diri, "But Ananias told Saul of Tarsus, Arise and be baptized, and wash away the sins, calling on the name of the Lord." So bisan pa si Pablo, sa dihang natawag siya, giingnan siya ni Ananias, usa ka propeta, "Arise and be baptized, wash away thy sins." Ay ang bautismo anay mo papa sa tanan nimong kasalanan, o nya di na noong kinahanglanon, wala day angay buhaton daw, ingon sa mga say by faith only. Ang ilang pagtuo nga igo na silang nituo, igo na silang misalig, ang Dios na dagonoy bahala, si Kristo na tanan, nahimo na ni Kristo ang tanan nga angayng buhaton. So sa pa may buhaton sa tao, dugangan pa niya, di na kinahanglan, kay igo na ang gibuhat ni Kristo. Acts 2:37 nag-ingon diri, "Men and brethren, what shall we do?" Nangutana ang mga katawhan sa panahon pa nang nagwali ang mga apostoles. Niingon si Pedro, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of sins, and you shall receive the gift of Holy Spirit." Holy Ghost. Sa Tagalog, nag-ingon siya, sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So, kailangan pala, napaka-importante ang bautismo dahil ito ang ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at matanggap ang Espiritu Santo. Pero anong sabi ng mga mandarayang mangaral nitong si by faith only? Di na kailangan ng bautismo. Kasi pinatawad ka na nang umaasa ka at naniwala. Sa ato pa, kung nito ka, misalig ka, luwas ka na. Di na kailangan magpabautismo gani. Pero amay sundo ni mo, amay tuwa ni mo. Kining mga tawhanang mga bakakon, kining mga si by faith only, mga magwawali sa say by faith only, once saved, always saved. Pag di na kinahanglan ang bautismo, di na kinahanglan mabuhat. Pero unsa ingon sa Biblia, ang bautismo paagi aron mapatawad ang iyong mga kasalanan at matanggap pa ang Espiritu Santo. Ang bawat isa, kada usa, dili na kinahanglan patotoo, pagmaro-maro, pero
wala nila sunda ang sugo ni Kristo. Kinahanglan di ang bautismo. Pagkaman sa bautismo, napagid kang buhaton. Ang tanan nga mga gisugo ni Kristo, tumanon, yan ang nasundon. Lingon ba si Kristo nga, teaching them to observe all I have commanded you. Tudloy sila nga mosunod sa tanan nga akong ginatudlo sa kanila. Kung dili ka mosunod, hamay mo sundon. Ang leader, ang kining founder aning mga See by Faith only, kining mga Baptist, kining mga Presbyterian, kining mga Episcopalians, kining mga Methodist, wala man nila itudlo ang as Biblia, ang ilang itudlo ang ila ramang kaugalingong mga interpretasyon, nagdugang-dugang pa sila. O, gikuhaan pa gaya nilang ko pa ang mga bersikulo sa Biblia, gi-interpret, dili ra ba gid mao ang interpretation. There is nothing more important than pleasing God by doing His will, so that we can go to heaven. Doing His will. Buhaton ang mga kabubuton niya, dili kay wala kay buhaton. There is no way that anyone could ever be good enough to go to heaven, because all have sinned. Romans 3:23. Tanan di ay tao nakasala. Mao gani nga kung mosunod kang Kristo, sundon gyud nimo ang iyang ginatudlo o ginasugo. Everything that He has commanded, dili kay magpatuto ng uban nga di na kinahanglan. Ang pangutanaon sa banyong authority nga magwali-wali mo niya ng kasinungalingan. Kadto ra man ganing mo-obey, mosulod sa iya, ang maoy maka adtos langit. Because heaven will be a gift. We could earn a merit heaven, because heaven will be a gift of God. Romans 6:23. Para kinsa nga gift siya for those who obey Him, Matthew 7:21. So kanang pag-ingon nga to have faith in God is to believe, trust, and do all He says. Mo na tinuod, mo na kamataoran. Pero pag-ingon to have faith in God is to believe, trust, and do nothing, kabakakan. Mo na sayawa na kay ginautois ang naa sa Biblia. Kadto rang nagasunod, kadtong nagabuhat. Naingon gani si Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Kadto rang nagatuman sa kabuton sa Dios, maoy makasulod sa langit. Mao kini mga tawa na pagabot sa paghukom nga mubalik na si Kristo, mo reklamo sila. Moingon sila nga, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Mao na karon ang daghang mga mega pastor sa Amerika. Kunuhay daghan ilang gipang ayo nga masakito, naghimo sila ng mga katingalahan. Pag-abot sa panahon nga mubalik si Kristo, mo reklamo sila. Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Pailayo kamo kanako, mamumuhat sa kaluotan. Ngano man nga hinginlan man sila o didto sila paingon sa impyerno. They had not done the will of the Father. Wala nila tumana ang kabubuton sa Diyos. Hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kay they were just professing. Angkon-angkon lang sila nga. Nagtuo na sila that we believe in Jesus. Nagtuo sila kang Jesus. May salig sila. Gitugyan na nila ang tanan nilang pagsalig kang Jesus. Nga luwas na sila. Di na sila mahulog. Once saved, always saved. Eternal security daw. Ingon nila. Pero kabakakan. Wala sa Biblia na. Gituis nila ang nakasulat sa Biblia. Ang atong pagtuo must be an obedient faith. Pinaagi sa pagsunod sa kabuton sa Dios. Mao ni ang saving faith. Dili ta mosunod kay kanang mosunod, dili na saving faith. Faith without obedience is a dead and useless faith, which will cause one to be lost. Kanang pagtuo nga walay buhat, walay pagsunod, mao nay pagtuong patay. Unsa may example, kinahanglan ang pagdudunay buhat. Sa Hebrews 11:7 nag-ingon diri nga by faith Noah, being divinely warned, prepared an ark. Gitrabaho ni Noah ang arka. Pinaka tuig
Abot man siguro ganito, gingon nga 100 years. Sa siging buhat kay dako kaayong barko nya, way mga modernong kagamitan, mga karaan nga mga gamit sa panday lang. Nya pila ra sila naghimo. Dunay ni apil pero sa kadugayan na ni undang na kay tungod sa kadugay na. Nya dito pa gyud gihimong arka sa bukid. So para sa uban naging sila nga murag binuang naman nga dili pa kita maghimong barko diri sa babaw sa mga bukid. Unya unsaon na lang pagdalaan nga tos dagat nga bugat man ni kayo. Mao na nga namiya ang uban. So ang nahibilin na lang nga nagbuhat mao na lang si Noah ug iyang pamilya. Noah and his household were not saved by faith only. Wala sila naluwas tungod kay nituo lang sila. Unsang klaseng pagtuo ang gibaton nila? Active obedient faith. Kung doon na lang sila faith only, hindi sila baluwas. Mahurot sila kapatay kay ang baha. Dako man kayo, tibok kalibutan, gilinupan. Mao na nag-ingon si James, Apostle James sa 2 verse 18, chapter 2, James 2:18 nag-ingon, "Show me your faith without your works, and I will show my faith by my works." Ipakita ang imong pagtuo nga walay mga buhat ug ako ipatuon ako sa imo. Pakita na ako sa imong pagtuo pinaagi sa mga buhat. Kung tinuod nga nagtuo ang usa ka tawo sa Dios, iyang buhaton na tanan. Anything, everything God says. Thus, he has a living and saving faith. Katong nagabuhat sa tanan, anything, ug everything nga gitugo sa Dios, siya adunay living and saving faith. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. So kadto di ang mga tao mapagarbuhon pang pagkarpar pagmayo nga sila dunay pagtuo pero way buhat kay ilan ang gitugyan kang Hesus, nahuman na daw ni Hesus tanan, di na kinahanglan dugangan pa ang buhat ni Kristo. Nag-ingon diri nga pareha sila sa demonyo nga nagtuo pero walay buhat. Even the demons believe and tremble. James 2:19, one is no better than the demons with a faith only. Dili ka mulabaw pa sa mga demonyo nga doon na kay pagtuo. Walay buhat. Faith only. Para sa mga tao nga nag-claim nga masuluwas sila by faith only, the Lord says, "Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?" Nganong nagatawag ka? Ginoo, Ginoo, pero di ka mubuhat sa mga butang, mga sugo nga akong gisugo kaninyo. Luke 6:46. Sige, nagtawag ang Kristo. Kaya nagtuo kuno lagi nga luwas na sila. Sige, pero hindi mo buhat. Kaya doon na sila rason. Kaya kuno lagi si Kristo human na niya gihimo ang tanan o ang tao tungkol kay basahan siya bisag unsa bayang buhaton dili gid siya maka pahimot sa Dios kay tao ra gud kuno siya ang angayan gud si Kristo ra mo hindi na siya pero naging mas Kristo ang kinahanglan mo sunod gyud kaniya gipabuhat man ta ni Kristo bisan ang Ginoo bisan ang Dios nagmando nga do na tay buhaton. The only way we can show our faith in Christ is we are willing to accept and obey all of what He says. Maluwas ta kung atong pagtuo naka-produce sa atong pagkamatinumanon. It has produced obedience. If we really have faith in Christ, then we will do anything and everything He tells us. And only then will our faith save us. Sa inana nga pagkaaki kung ginabuhat nato ang tanan, everything, anything nga iyang ginasugo ka nato, kana siya. Only then will our faith save us. Mauna yung mga pagtuo nga makaluwas. Sa panahon nga mabalik si Kristo, ang may tabo, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Atong gospel ni Jesus Christ, kinahanglan gospel of love, gospel of obedience, gospel of faith, mo na ibuhaton. Pero katong nagsige nag-ingon nga, nakaila sila, nisalig sila, nituo silang Hesus, pero dili mo buhat, unsay hukom sa Diyos kanila. Thessalonians 1:8, he who says, I know him,
and does not keep his commandment is a liar, and the truth is not in him. Bakakon siya, walay kamatuoran siya kaniya, kadtong nagaingon nga doon siya pagtuo, pero dili siya mosunod sa mga sugo sa Dios ug kang Kristo. Nagalimod siyang kaugalingon, ug ang nagalimod katong mga bakakon dili gid maluwas kay si Satanas mao ang amahan sa mga bakakon. Kay sa Romans 6:17-18 sa King James Version nag-ingon dito na being free from sin tungod kang Kristo, ye became the servants of righteousness. Kung nagasunod kita, nagatuman kita sa mga instruction sa Dios ug kang Kristo nga made by heart, made to the heart, we are made free from sin and become servants of righteousness. You have purified your souls in obeying the truth. 1 Peter 1:22. Ang ato ding gibuhat kung nagsunod ta sa kamatuoran, nagsunod ta sa mga sugo ni Jesus o sa Dios, nahimo natong na-purify ang atong mga kalag. Nga mao na nga kita isipon na sa Dios na righteous, mga balaan na kita. So, sa conclusion, we are saved only by an obedient faith. Dili ta mosugot, nga dili ta mosunod, dili ta mo-obey sa tanan nga mga ginamando sa atong Ginoo. Kay kita gipili aron maluwas mao nga ato yung buhaton ang tanan nga iyang ginasugo. Kung ang usa ka tawo mo claim nga siya dunay pagtuo, pananampalataya, pero dili mo sunod, dili mo tuman ang kamatuoran, wala kaniya, nagbakak siya, bakakon siya, o labaw sa tanan, walay pagtuo siya. He has no faith at all. Timan na nato nga ang klase sa pagtuo nga makaluwas, mao katong pagtuo, active faith, faith working through love. Galatians 5:6. Dili ta maluwas, pinahagian ng mga doktrin nga faith only. Once saved, always saved. Walay kaluwasan na. Ang tawag sa Biblia na hangal ang taong nagsasabi na hindi na siya susunod sa mga utos ng Diyos. Nga doon na siya patay nga pagtuo. Dili active faith, dili obedient faith. So, asa paingon ang mga tao nga doon ay patay nga pagtuo. Sa panahon nga mabot na ang Judgment Day, dito sila ilabay sa imperno, sa nagadalaab, akalayo, ugasupre, sulfur and brimstone, pantuson sila dito hangtod sa kanturan. So inaot nga kita nga mga tinuod nga dunay pagtuo kang Hesus, dili ta mapatuntoan ang mga bakakon, mga bulaang mga ngaral, nagpatuo sila, pero di ay ila na tanggi ilad, iniligaw nila tayo upang hindi maligtas, upang makasama nila doon sa imperno. Hanggang dyan na lang mga mahal kong kababayan. At sa sunod, pag-aaralan naman natin ang pinaka-importanting mga isyu tungkol sa kaligtasan. Hindi pwede na tanggapin natin kung sino ang mangaral kung wala sa Biblia. Kaya nga sa Amerika, marami ng mga pastor diyan, tinatawag mga mega pastors na naging multimillionaire dahil marami silang na-convince. Gumagawa sila ng mga milagro. Mayroong mga kabalbalaghan ng mga naggawa nila. Isa na yung healing. Maraming tao naka-wheelchair pa pumunta doon sa mga revival para lang magaling, para makamtan ang grace of God daw. Magaling sila sa ilang mga sakit. Pero yan pala ay gawa ng mga demonyo. Kaya hindi sila tunay na mga ngaral. Ang ilang ipinangaral, pulos kabakakan, pulos panunto, pulos pandaraya. Mga susunod, tunan na ito, kinsa-kinsa ning mga tawhana. Daghan sa Amerika kana karon mga gitawag og mga mega pastors. Tagsa-tagsa una to sila.
para maila nato sila. Sa bagay, nanggawas naman ang mga pangalan nila sa YouTube. Pero tungod kay English man ang gigamit, so daghan sa atong mga kababayan nga wala kayo makakuha, wala nila masabti pag-ayo kay English lagi. Pero sa mga Bisayan speaking, Tagalog speaking, nagtuo ako na mas daghan ang makasabot sa Binisaya tungod kay ang whole Mindanao halos ang spoken language diri sa Mindanao Bisaya man. Kung magbinisaya ka masabtan tanan. Whole Mindanao bisan sa Visayas. Tulo man ka isla. Luzon, Visayas and Mindanao kining duha ka isla, Visayas ug Mindanao. Kung musulti kag Binisaya or Bisayan language masabtan ka. Tanan makasabot halos. Sa Maynila, sa Luzon, ang mga Bisaya pag mga to magtinanggalog na kay ang number 1 nga pinulungan dito Tagalog. Pero mao ni nga atong tolomanon saksak sinago lang ato. Pwede ta magbinasaya, pwede ta mag-English, pwede pud ta magtinagalog. Multilingual ang atong ginagamit. English, Tagalog, Bisaya. Pero gipalabi na ko ang Bisaya tungod kay daghan sa mga pobre. Wala kay makaabot og taas nga mga kinaadman, dili sila mga degree holder. Ang maglisod sila pagsabot sa English. O ang uban sa minus pud ang ilang pagkasabot sa Tagalog language. So, Tagalog, English, ug Bisaya. Taglis, Tagalog, English, ug Bisaya. Mao na atong tools sa atong pagtuon mahitungod sa mga kamatuoran, sa righteousness. So, antod na lang dinhi, balikon ko, ulitin ko, repent, for the kingdom of heaven is near. Bye-bye.